Good evening everyone. Let's all stand. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Tayo po ay mawit ng mga masisiglang awitin para sa Panginoon. Amen. Let's sing this song, Bring Them In. Amen. Amen. On the first now, ready, sing. Hark, this the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Come on. Bring Them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Oh God, help the shepherd's kind, help him the wandering ones to find. Oh, bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Come on, Bring them in to come, bring them in to come, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, hear their cry, out of the mountain, wild and high. Hark, this the Master speaks to thee. Go find my sheep where there be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Last verse now. Next song, draw me nearer, draw me nearer. Amen. Amen. I am thine, O Lord. First verse. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all dialogue to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious leading side. Consecrate me now to the service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost and die. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross till thou hast died. Amen. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Sing on. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious leading side. Amen. Amen. At the cross, amen, where my Savior died. Amen. At the cross where my Savior died, and
And because of faith, we have received the gift of eternal life. Amen. Alas, indeed, my Savior lived, and did my sovereign die. And we devote that sacred head for such our Messiah. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. All that it is now, was it for Christ? Sing on, ladies. I have done ignore. Amen. Sing on. The tree, amazing pity, praise alone, Amen. and love beyond degree. All of it now. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. All the men. Well, mighty sun in darkest night, and shone his glory in. When Christ the mighty Maker died for men the greater sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. On the cross again. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Are you redeemed? Amen. Amen. We are redeemed by the Lord Jesus Christ because of His unending grace. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I Amen. Sing verse am. now. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence will be that content while I dwell. Redeemed, 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 redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in the snow white delight, who lovingly guarded my footsteps and giving the songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever Once again, I am. Redeemed,
Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po ng maraming marami. Lord, thank you for the redemptive work of Christ on the cross. Salamat po sapagkat kami tinubos ng kumpletong katubusan. We have that perfect redemption by the blood of Christ once and for all. Thank you, Lord, for making us as your object of your love. Salamat, kami iyong minahal at hindi mo kami pinabayaan. Wala pong tao na makapagsasabing hindi siya pinagmalasakitan ng Diyos. Bagamat ang pagtuturo ng mga tao ay minsan ay magkakaiba. Pero alam po namin, ikaw ay naging mabuti sa lahat. Sapagkat kung hindi ka nagmahal sa lahat, hindi ka naging mabuti sa lahat. Salamat po sapagkat maliwanag ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. God is good to His children and even to those who are not His children. And the sun is shining, the rain is falling sa kanyang mga anak at sa hindi niya anak. Kaya salamat po, kami ay narito, nakakapagpatuloy at nagagawa namin ang kabuluhan. The reason why we live, why we exist, is to glorify God and rejoice in Him and rejoice in all the things that He gave us, the good things that cometh from God. If we are separate from God, then we cannot experience the good things that we have. Because God is the one truly good. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi at kami po ay nagkasama-sama muli sa pamagitan ng inyong salita, ng inyong gawa, ng iyong espiritu at ganun din naman ang mga naka-online o kaya ay nasa kanya-kanyang tahanan, trabaho o kaya ang iba ay may karamdaman. Lahat po kami ay tagpuin mo sa aming kanya-kanyang kinaroroonan. Lagi niyo pong ipadadama ang pagmamahal, lalo na nga po ang mga nag-aaral, nagbo-board sila sa malalayong lugar. Iba po yung nagtatrabaho sa tawid dagat, ang iba po ay narito po sa iba't ibang lugar, sa probinsya man o sa iba't ibang panig man ng Luzon. Salamat po sapagkat kami ngayon ay nakapagpuri at umawit. Dalangin namin, lalo niyo po kaming patatagin, patibayin, at sa inyo po namin inihahain, Lord, ang lahat ng aming kahilingan. Ikaw po nakakalam. You know the needs of every heart, every family. So we offer to you our prayers and we come to you to the throne of grace that you will grant the request of your children. And Lord, we pray that you will bless this country also, that you will use this country and the churches in this country to send out more missionaries inside and outside of our country. Around the world, we pray. Salamat po sa mga nagsuko na ng buhay at sa mga naglilingkod na. Salamat sa mga tatay at mga nanay na nagtatapat, maging ang mga kabataan, sapagkat sila ang yaman ng aming bansa. Dahil ipinepreserve mo ang bansang ito dahil ng inyong mga anak at ng iyong plano na iligtas pa ang marami. Kaya maraming salamat po. We give you all the glory. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Tawagan natin si Brother Crispin para tumuwang at pangunahan tayo. Kaya na, dalawa. Okay po, ating pong basahin ang Book of Leviticus, chapter 24, verse 1 to 23. At sabay-sabay po tayo sa last verse. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel na dalhan ka ng langis na dalisay na uliba na hinalo para sa ilawan upang laging papagliyabin ang ilawan. Sa labas ng tabing ng kaban ng patutuos sa tabernakulo ng kapisanan ay aayusing palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng iyong lahi.
Kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandilerong dalisay sa harap ng Panginoon. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto kanyan ng 12 munting tinapay, tigda 2 ikasampung bahagi ng 1 epa at bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan, upang ito'y maging paalala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat sabat ay aayusing palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon, sa ganang mga anak ni Israel na pinakatipang walang hanggan. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak, at kanilang kakanin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamamagitan ng palatuntunang walang hanggan. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Ehipsyo ay napasa gitna ng mga anak ni Israel at nagbabag sa gitna ng kampaminto ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan, at nilait, at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Selomit, na anak ni Drebi, na lipi ni Dan. At siya ay kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Dalhin mo ang mapaglait sa labas ng kampamento at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kaniyang ulo at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. At sasalitain mo sa mga anak ni Israel na inyong sasabihin, sino mang mapanungayaw sa kanyang Diyos ay magpapasa ng kanyang sala. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala, walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan, maging taga-ibang lupa o maging tubo sa lupain, ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. At ang manakit ng malubha sa kaninumang tao ay papataying walang pagsala. At ang manakit ng malubha sa isang hayop ay magpapalit, hayop kung hayop. At kung ang sinuman ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya ay gayon ang gagawin sa kanya. Bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kaniyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit, at ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa taga-ibang bayan na gaya sa tubo sa lupain, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Basahin po natin ng sabay. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, at siya ay nanglait, ay inilabas nila sa kampaminto, at siya ay pinagbatuhanan ng mga bato, at ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong maupo.
was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried by my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought me healing. He shed his blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. He was despised and rejected, stripped of his garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's Son would die to save a wretch like me, like me? What love divine, he gave his life for mine, his life for mine. Amen. Thank you, sisters. Amen. His life for mine. What a wonderful truth. Tayo ay nagpapasalamat na biruin nyo, ipinagpalit ng Panginoon yung kanyang buhay para sa atin. What a miracle, no? Love. What kind of love is that He exchanged His life for us? Sabi nga ay the greatest spender. The greatest spender. Ginugol niya ang kanyang buhay. Kung yung prodigal son, he spent all the living of his dad, all his inheritance. But Jesus Christ spent His life for us. Amen. Shall we all stand up, please? And let's read Micah chapter 7 and verse 8. Micah chapter 7 and verse 8.
Micah 7:8. Let's read this all together. Basahin natin ng sama-sama. Ha? Ready? Ready? Begin. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Now, the title of our message tonight is Will to Win. Will to win. You have to will it. Of course, we are on the winning side already because of our Lord Jesus Christ. But you have to be responsible. Para ding sinabi ng Panginoon, okay, I will give you the land, the promised land of Canaan, but you have to fight for it. You have to make a choice every day, every time. So, the will to win. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. And Lord, this world is full of struggles and hindrances and different kinds of opposite forces to pull us down, even if we want to climb up to the ladder of success. But there are lots of things in this world that will be used by the enemy to pull us down, pin us down, and put us down. Salamat po sapagkat we have the Lord, we have your word, we have the Spirit, all these things. We were saved, we were redeemed, tinubos na kami, pinalaya na kami, at lahat ng ito para kami po ay hindi na kagaya nung una na talunan ng mga karanasan ng buhay. We are not anymore supposed to be defeated by the daily experiences and struggles in this life. That's why you send your Holy Spirit to indwell us so that we will live in victory. Kaya naman, Panginoon, nang sabihin mong, go ye into all the world, this word is very against the biblical truths, but still, you sent your people as harmless lambs in the midst of harmful dogs, wolves. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, maging ang mga kasama namin online. Salamat po sa mga natapos na maging sa Bible School. Napakamaganda at matagumpay na pagsisimula. Salamat po maging sa Academy. Thank you, Lord, maging sa panibagong missionary at patuloy na mga missionaries ng Christ Baptist Church. Ikaw na po ang magpala, tumugon ng mga pangangailangan sapagkat hindi po ito natatapos. Needs are always present and we are always being called to meet the needs and be a part of the fulfillment of your plan and the miracle that is in the making. I-bless niyo po ang bawat isa. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Be seated, please. Will to win. The will to win. Or will to win. Sa verses 1 to 4, in Micah chapter 7, 1 to 4, Micah describes the sinful Israelites. So, we will not read all of the verses, 1 to 4. It describes the sinful Israelites. So, woe is me, I am as when they have gathered the summer fruits, as the grape gleanings of the vintage. There is no cluster to it. My soul desired the first ripe fruit. And so on. Verse 4. And then verses 5 to 6, they have the shattered relationships. You know, look at verse 5. Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. You know, there are shattered relationships because of sinfulness. But in verses 7 to 10, there is the strengthening hope. Kapag ganito po ang kalagayan, mga kapatid, when our surroundings, when our country is bombarded with sinfulness, ungodliness,
war from side to side, conflicts from different parts of the country, and lots of anger, divorce, annulment, distrust, everything. It seems like, this country is being bombarded with toxic news and ungodly people. Yun naman ang nakalagay sa Psalm 18:4, right? If we are going to go back and read Psalm 18:4, this is what happened when David described. It says, "The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid." Floods of ungodly. We are being flooded by ungodly men. Kaya wag na po tayong magtaka mga kapatid, parami ng parami, kasi mas marami ang taong hindi saved, mas marami ang mga taong lalakad ng hiwalay sa salita ng Diyos, kaya malaki ang ating trabaho. Malaki ang ating trabaho dahil ang ating tatrabaho ay napakaraming tao na kagaya din naman natin nung una, hindi naman tayo mas magaling sa kanila. We are not better than them because we once were like them. Galing po tayo sa ganung buhay. Now, dito po sa nakita natin, again, so one thing that we can observe, sabi rito ng Bible, "Rejoice not against me, O mine enemy." Rejoice not against me, O mine enemy. So, one thing we can observe is God allows our enemy to give us some trying times. God allows our enemy to give us some trying times. Kaya ang sabi niya rito, "Rejoice not against me, O mine enemy." We cannot deny we have enemies. Our soul has enemies. Maraming kalaban ng ating kaluluwa. Maraming kalaban ng pamilya. The family has enemies. The church has enemies. And the government has enemies. Ang lahat po ng tao ay meron pong kalaban, kaaway. So lagi pong merong conflict. We are, the moment you got saved, you are enlisted in the battle against the battle of light and darkness. Kadiliman at kaliwanagan. Kasama na po tayo, mga kapatid. Kaya, wag po kayong magtaka kung bakit nahihirapan tayo na magpatuloy na gawin yung gawain ng Panginoon sapagkat merong opposite force. The devil is opposing the church to march forward and fulfill its purpose and do the commandments of God because even God allows our enemy to give us some trying times. Kaya mababasa natin, we can read, the Israelites has enemies. Number 2, it says, "When I fall, I shall arise." When I fall. So it's always possible and no one is exempted from falling. Wala pong pinalad. There is no one, not one of us, is fortunate enough not to experience a fall. Because all of us have weaknesses. But when I fall, the psalmist said, "I shall arise." I shall arise. And of course, this is not in his own strength, hindi sa kanyang sariling lakas ito, kaya siya babangon muli. So observation number 2, God is able to lift us up after every fall. God is able to lift us up after every fall. Sa bawat pagbagsak, wag po kayong, bagamat yung, alam nyo, deceitful yung ating damdamin. Deceitful. Our feeling is deceitful. Our heart, the Bible says the heart is deceitful above all things. So sometimes it's not true, but we think it's true. That there is no more hope. But God is able to lift us up after every fall. So when I fall, I shall arise. This is the true experience of David. This is the true experience of every man of God, every woman of God. Lahat po
lalaki at babae, kapag ka bumagsak, laging may pagkakataon na tayo makabangon. Maliban na lang tayo yung nagpasya ng tumigil. Pangatlo, the third, when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. So kung tayo bumagsak o galing tayo sa bagsak na pamilya, maaring galing tayo sa broken homes, maaring galing tayo sa dissolved church, maaring galing tayo sa church na abandoned by the pastor, o kaya church that came from a split, nagkagulo-gulo ang simbahan na hati, or maaring we are a product of a church that was scattered because of persecution, and the church was dissolved, or maybe a kind of immorality na nangyari sa simbahan, and then nawala ang simbahan at galing ka doon, saan ka ngayon? Bagsak, parang discouraged ka sa nangyari sa simbahan. But God is able to lift us up after every fall. Just cooperate with God. Believe that God is the God of second chance. Sa lahat ng, maaaring hindi ka nakapasa ng exam, entrance exam, bar exam, o anumang exam, anuman yung hindi mo napasahan, anuman yung hindi kayo natanggap sa interview, or wala kayong pang-tuition, wala tayong pera, no budget, we cannot enter the school, anuman yung mga naging dahilan na tayo ay na-down, lagi nating tandaan, ang Diyos hindi pa tapos sa atin. As long as God is giving us breath, God is not yet finished with us. Amen? Hindi pa po tapos ang Diyos. Kapag tayo'y buhay pa, sabi nga, when there is life, there is hope. Amen? So if you are alive, no matter how bad is your past, your experience, you may be married, or our loved ones died, but God is able to lift us up. Sometimes it needs a little time, to feel the suffering and experience the grinding experience, yung mga talagang nakakadurog, heart-wrenching experiences, yung mga talagang halos mapiga ang iyong puso sa kalungkutan, pero pinaranas din ng Panginoon para ipakita niya na, okay, marami nakaranas niyan pero hindi nagtagumpay. Pero ikaw, pararanasin ko at magtatagumpay ka. Maaring tinutokso kayo ng mga tao, dinudusta kayo ng mga tao, nilalait kayo, nilalayuan kayo, ini-ignore kayo ng mga tao, but God is able to lift us up after every fall. Marahil katatapos mo lang umiyak, katatapos mo lang magdesisyon na ayaw mo na, katatapos mo lang na magpahid ng luha, katatapos mo lamang na piliting kalimutan ang iyong mga nagdaan, nakabiguan, pero ang Panginoon laging may pagkakataon. So pangatlo, sabi niya dito, when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. So God has ways to overcome the dark days of our lives. Yan ang pangatlo. God has ways to overcome the dark days of our lives. Everyone will experience and will go through dark days. May mga ganyan pong panahon sa buhay. Kaya, do not give in to your enemies. Do not give in to your enemies. Do not give up biblical convictions. Do not give in to your enemies. Do not give up biblical convictions. And do not give out your hope. Huwag niyo itatapon, huwag niyong ipamigay yung inyong pag-asa. Huwag niyong ubusan ang inyong sarili ng pag-asa. Hindi po nauubos ang pag-asa. Hanggang sa Diyos tayo nakatingin, God is the eternal source of strength. Remember this, stars shine best in the midst of thickest darkness. Di ba? Lalong nakikita ang bituin kapag madilim na madilim sa gabi. Ganon, ang pag-asa. Huwag nating bibitawan yung pag-asa.
In Psalm chapter 37, verses 23 and 24, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. So, makikita po natin dito na may mga good man, they are following the orders of the Lord, and they are delighted in the way of God. Masaya sila sa kalooban ng Diyos na ginagawa nila. They are obeying, following the way of God. But it says, though he fall, again, that is the possibility. It doesn't mean that we are obedient to God, we will not experience falling. Hindi kapag hinahanap talaga natin yung kalooban ng Diyos, lagi ng Diyos ibibigay yung liwanag. Hindi, minsan hayaan ka niyang lumakad sa dilim para talagang matutunan mo how to walk by faith and not by sight. Ganon. So though he fall, he shall not be utterly cast down. Behind the scene, God is always there to uphold you and me. Lagi niya tayong aalalayan, mga kapatid. Katunayan, kaya tayo nagkaroon ng gantong mga edad, tad ng pag-alalay ang Diyos sa atin. Siguro kung hindi tayo inalalayan, wala na, ubos tayo, said tayo nung pandemic. Ha? Baka ngayon pag-aari na ulito ng bangko. Pero salamat, biniyayaan tayo ng Panginoon. Bukas, we will sign the deed of absolute sale. Tomorrow, Brother Steve will be with me. Tomorrow morning, yung DOAS, yung deed of absolute sale ay pipirmahan. Bukas. Kaya salamat sa Panginoon, inalalayan niya tayo for 20 years na makabayad tayo buwan-buwan na nung una hindi talaga natin alam. Actually, gano'n naman ang istorya ng kalagayan ng kaperahan ng simbahan. Walang matira, wala kang makukuha, pero may malaking pangangailangan, wala kang makuha. It's either humingi ka ng tulong sa mga kapatid at ang kapatid magpadala. Pagkatadtad na sila lagi, minsan wala na akong lakas ng loob na sila uli ang kausapin. Iniisip ko naman, ano may need nila? Oh, Brother Eli, ano yung ating available na pera? Yun ang gamitin natin. Ganyan po nangyayari. Kaya hindi alam ng mga iba paano nakakatawid, paano nakakabayad, paano nakakatugon ng pangangailangan. Hindi alam ng maraming kapatid yan. Pero ganun po ang sinasabi ko sa inyo sa simpleng paraan, it's the same experience for how many years, kaya po tayo nakakatawid. Hindi tayo nakakatawid dahil sobra-sobra ang pera sa simbahan. Wala po, wala. Nagkaroon ng pera, nagkaroon ng offering, let's say 50,000 offering, tapos ang expenses mahigit 100,000, anong gagawin natin? Paano ang gagawin yung pagbabudget kung ang offering ay 50,000 at ang expenses na nakahain ay more than 100,000? How are you going to do that? Kaya kung susundin natin, do not spend according to your budget, it will not happen. It will not happen. Practical accounting is not always the right way to do. Ang practical accounting, andyan ang mga accountants natin, they help us to put things in order. But in reality, accounting is just a way of a system of how to do things. Pero kapag wala kang babudgetin, kahit na meron kayong way paano mag-budget, ano ang ibabayad natin, anong gagawin ng accounting system? Manghihiram tayo. At pagka nakatawid, pag may malaki namang offering na dumating, unti-unting ibabalik, tapos gano'n na naman ang kalagayan, malalim na naman ang lalagyan, wala ka na namang you repeat the same hanggang na-extend, nakatawid, ayun, nakatapos. Nakabayad ng sasakyan, nakabayad ng bahay, nakabayad ng kuryente, nakabayad ng lupa, nakabayad ng ganito. And yet may natitira pang mga babayaran.
Kaya wala po tayo na maraming sobrang pera. Akala nung iba, marami tayong pera. Kasi sino nga naman ang pagpumunta rito, iisipin wala tayong pera. Pero ito'y ginawa ng walang maraming pera ang simbahan. Nagawa po ito dahil ng mga miyembro na nagpagamit at nagkaloob ng malaya mula na sa kanya-kanyang personal na pera. May mga offering din, pero hindi po sapat. Kaya nga ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, paano nagtatagumpay? Paano tayo magtatagumpay? You have to have a will to win. Kinakailangan andun yung will to win. Ilang beses na tayo nakakita ng mga taong na-ospital ang mga mahal nila sa buhay. Totoo yan eh. Na-ospital ang mahal nila sa buhay. Wala naman silang pera eh. Lalo nung makita nilang bill, almost 1 million. You have a bill of almost 1 million in the hospital, andun yung mahal mo sa buhay, wala naman kayong pera. Paano mo ilalabas yun? Paano mo sususugan yung panggamot? Ha? Anong gagawin ninyo? Because you have the will to help your loved ones, to win the battle against life-threatening disease or a fatal disease. You have the will to help and bring back to health your loved ones. Gusto mo maling lumusog, anong gagawin ninyo? Gagawa ka ng gagawa ng iba't ibang paraan. Kung hindi makukuha sa paghahanap buhay, kukunin mo sa pamagitan ng pakikipagkaibigan. Gagamitin mo yung tiwala ng iba, manghihiram ka at magsisikap kang manghiram. Bakit po? Dahil mas matindi yung pagmamahal kaysa dun sa isipang ako'y magbabayad. Alam nyo, ganun po ang buhay. Minsan hindi na naintindihan ng mga tao yon. Dahil nakikita na lang nila product. Yung success story. But yung nitty-gritty of how it happened, how the battle was won, how the battle was won, how you made decisions in order to win the battle, hindi na alam ng iba yon. Hindi nila ramdam yon. Yung mga gabi, mga umaga at maghapon, mga panalangin na may mga luha at pagluhod, hindi nakita yon ng mga tao. Nakikita na lang ng mga tao yung nagiging resulta. Kaya pag pumupunta yung mga tao dito sa atin, parang sabi nila, wow, ganda ng inyong simbahan. At tulad ngayon, may mga nahingi sa atin, alam nyo, mga missionaries, pinaalis ko ang listahan ng mga missionaries natin, inalis ko sa group chat. Ayaw kong sila ang magkanya-kanya ng post ng kanilang mga needs dahil nagkakaroon po ng mga kumpara-kumpara. Baka iba sa inyo yung nagtatanong, bakit ko pinaalis? Magtiwala kayo na kaya ko pinaalis para sa ikabubuti, hindi para sa ikasasama. Meron po akong reason why. At ang mga missionaries, para turuan din ng tamang ethics. Ganyan po. So, may mga things na involved na hindi alam ng mga karaniwan, pero there are things na nababiolate at na-abuse at nagkikreate ng confusion at nagkikreate ng comparison at nagkikreate ng jealousy. So para alisin ang lahat ng yon, alisin muna silang lahat. Dahil meron namang ibang paraan para malaman. So ganyan po mga kapatid. But how are you going to win when you need it, when you want it, when you go for it, will to win it? So I'm going to give you an acronym of the word will to win. If you want to become a winner, mga kapatid, W, letter W, walk by faith every day. Walk by faith every day. That's the way to do it. We have to tap into the source of power that is who is able to do the impossible. You discover the fuel of your passion.
and the power of your success. Lagi po. It's God. Walk by faith. Keep on trusting God. Yun lang po. Hindi na yung what we can see, what is in our hand, di ba? Sabi ng Panginoon kay Moses, what is that in your hand, Moses? Ano yung nasa kamay mo? Oy, hawak niya yung tungkod. Just a rod. Walang magagawa sa paningin ni Moses. But when Moses took the rod of God, it was changed. Before is the rod of Moses, but later on it became a rod of God. So walk by faith every day. Huwag po tayong mabuhay sa kung ano yung wala at huwag kayong matakot sa kung ano yung wala. Mag-isip kayo ng Lord, na ako'y nanalangin, I can claim things na hindi ko pa nakita. You know, if you want to win, walk by faith every day. Yan ang Hebrews chapter 11. You will read Hebrews chapter 11. By faith, the elders gave a good report. Kaya sila nagkaroon ng magagandang buhay at patotoo ng buhay nila. Hindi dahil that because they are multi-talented, well-educated, very influential. Hindi po, no. Sabi ng Bible, the elders gave a good report by faith. And the faith that honors God, God will honor. Kapag pinarangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, ang Diyos, pararangalan niya yung nanampalataya sa Kanya. Ganun po mangyayari niyan, mga kapatid. Kaya kapag pumupunta po rito, kahit yung ibang mga pastors, at nakikita na natutuwa sila na meron tayong magandang property, facilities, mga kapatid. But they have the same God. Pero magkakaiba po ng sukat ng handa mong ipagtiwala at gawin. At yan ay totoo sa aming lahat. Totoo yan sa aming lahat. Kaya kapag ang mga leaders o ang mga parents ay hindi ganun nagtiwala sa Diyos, liliit ang magagawa. Malilimitahan lang. Not because God is not able to give or God is not able to bless. But the Bible says, according to your faith, so be it. According to your unbelief, so be it. So number 1, walk by faith. Number 2, letter I, invest in yourself continually. Keep on improving your understanding of the Word of God. Keep on working on improving yourself. Keep on reading. Kahit na nabasa nyo na to, mga kapatid. If you want to walk by faith and increase your faith, keep on reading. Familiarize yourself with what is happening. Ano yung nangyayari talaga sa Bible? Basta yung maliwanag na simple, na maliwanag na utos ng Panginoon, gawin mo lang. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Simple po ang Bible. Simple niya. Sabi ng Bible, sabi ni Christ, follow me, and what? I will make you fishers of men. Sabi niya, I will make you. Ako ang gagawa sa iyo. Gagawin kita. Papangyayarihin ko na maging ikaw ay fishers of men. Pero ang sabi ng Panginoon, you follow me. That is your responsibility. You follow me, I will make you. So ako, bunga lang ng making ng Diyos. Ang mga pastors, mga missionaries, mga lumagong mananampalataya, mga faithful fathers, mothers, and young people, you are a product of God's making. Sabi nga ng Bible, not in us, O Lord, but unto Thy name give glory, because we are not the making of ourselves. So when we invest in ourselves, continually, be prayerful. Be prayerful. Invest. Mag-invest kayo. Kasi po yung lahat ng ginagawa natin yon, panambahan, pananalangin, paglilingkod, pag-i-involve, pagkakaloob, pag-aakay ng kaluluwa,
pagbabasa ng Bible, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, kahit naglalakad ka, iniisip mo yung salita ng Diyos, ano kaya ang kahulugan nun? Ano kaya ang sagot sa ganitong tanong? Ano, lagi kang may ganon sa isipan mo. Kapag ginagawa mo yon, tinutulungan mo ang sarili mo na mag-improve. Kapag ikaw ay nagtatanong sa mga mananampalataya, you ask believers who are more advanced than you are, and then you ask them, what do you think? Kung ang tao ba ay magpakamatay, kung ang isang anak ba ng Diyos, if a child of God committed suicide, is he saved? Is he still saved? Pagka ba ang anak ng Diyos ay nagpakamatay, siya ba iligtas pa rin? Yes or no? Yes. But of course, that is not advisable. That is not the right way to do. But out of weakness, Christians may fall into that kind of a solution. But do not be in a hurry. You know, committing suicide is being in a hurry to end your life. Do not be in a hurry one of these days, because the Bible says it is appointed unto men once to die. You have an appointed date with God, an appointment with death. So do not be in a hurry to end your life because of the heavy problems. Dahil ang mga problema natin halos hindi natin masolve, dugtong-dugtong. Pero gaya nga ng pinag-uusapan natin mga kapatid, you walk by faith, and then you invest in yourself. Feed yourself with the Word of God more and more, so that every time you face a trial, trying times, you will always face temptation and hardships and problems with the Word of God. It is written. That's the same with Jesus Christ. How He handles temptation. How He handles hunger. Paano niya ba nilabanan ang gutom? Paano niya nilabanan ang gutom? Nag-fasting siya for 40 days, 40 nights. Gutom siya. Dumating si Satanas at ang sabi, gawin mo ngang tinapay itong bato. Abay, solusyon sa gutom, tinapay. Okay na sana. May power naman siya. Kaya niyang gawing batong tinapay. Pero hindi utos ng Diyos na sa ganung paraan para matugunan yung kanyang pangangailangan. Kaya sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeded out of the mouth of God. Kaya it is written. Kaya mahalaga po ang pagkagamit ng salita ng Diyos. Even Satan knows the Bible. He said, it is written also. Gumamit din nag-ano din ng talata si Satanas Nag-recite din It is written, the angels will minister to you. So magpatihulog ka nga, sapagkat nasusulat, sabi ni Satanas. Alam niya, nagbabasa rin ng Bible King James din ang binasa So invest in yourself. Buy yourself a good Bible. Walang Bible. Maghangad kayo, mag-pray kayo, magkaroon kayo ng tinatawag na study Bible. Invest in yourself. Read commentaries para yung hindi nyo maintindihan, basa kayo ng commentaries. Ganon. Total, meron na namang internet. Marami na kayong matatanong. So, invest in yourself. Letter L, learn from failures humbly. Learn from failures. See failure as an opportunity for growth and learning. Analyze your mistakes. Make adjustments. And come back stronger than before. Use your failures as stepping stones toward success. That's why to others, they say, failure is part of success. Ganon, Naalala nyo yung mga nanalangin magkaanak? They prayed for the first year, no child. Second year, they prayed, no child. They failed. Third year, they prayed, no child. Fifth year, sixth year, but on the seventh year. Di ba? May mga membro tayong ganyan na hindi agad nagkaanak. But they prayed. They failed, so to speak. First year, second year, they tried on the third year, fourth year, fifth year, sixth year. But on the seventh year,
God granted their request. So learn from failures. Ganyan po mga kapatid ang tinuturo sa atin. If you will to win, kahit na nabigo, kahit na nabusted sa pag-ibig, baka mali ang hati ng buhok mo, kaya ka nabusted. Ilipat sa kabila. baka mali lang yung hati ng buhok. Ha? Ilipat sa kabila. Baka nagkamali ka lang ng kulay ng medyas, baguhin ang kulay ng medyas. Pero pagka nabigo, tayo mga Pilipino, marunong tayong tumawa sa kabiguan, di ba? Dinadaan natin sa tawa. Yung iba naman dinadaan sa kain. Yung iba dinadaan sa alak. Pero daanin natin sa pananalangin at saka sa pagpupuri. At lalong paglilingkod, lalo yung diinan yung paglilingkod. Ganun lang yun mga kapatid Ako, ang dami kong kabiguan Me, myself, I have lots of failures. If I have to give up, not because of you, not because of any members of the church in the province before where I pastored, not because of any one of them, I will resign or I will quit from pastoring because of myself. Not even because of the devil, but because of myself. The greatest enemy that you're going to have is yourself. When you lie down, you face the wall, yourself is with you. Wherever you face, north, south, east, and west, wherever you go, in the city or in the country, forest, sea, wherever, you have yourself with you. And you yourself can betray yourself because of your, honestly, you don't want to live in failure. We don't want to live in sin, but because of the sinful nature. You see, but God is merciful. And then we learn from failures, and then we become more humble. And God allowed failures to happen. And minsan, alam nyo, tinitingnan nga natin ang Bible Sinesharean ko ng gospel, ayaw tumanggap. Nakailang share na ako ng gospel, I share the gospel how many times? More than 10 times. Ayaw tumanggap. I failed. No, I failed. No, don't call yourself a failure. Even the Lord Jesus Christ, He preached during His time. Not everybody accepted the message. At may mga tao talagang, there are people who will not repent. Okay? You go to Revelation chapter, what's that? Revelation chapter 9. Go to Revelation chapter 9. You see, you will be amazed. You will be amazed with how people could harden their hearts. Look at verse 20. Verse 20. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, idols, of gold, silver, brass, stone, and of wood, which neither can see nor hear nor walk. I'm really amazed, surprised, or, I truly wonder how merciful God is. Because I have the same heart like this, same nature. Pareho po tayo ng kalikasan, matigas din ang puso natin, nakakapagtaka lamang, bakit tayo naakay sa pagsisisi? That is grace, right? So you see, the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not. Look at verses, chapter 16, verse 21. 21. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, and so on. God sent plagues already. And many people died already. But those who remain, yung mga natirang buhay, sabi ng Bible dito, yet repented not. Hindi talaga nagsisi.
Ha? Look at chapter 16, verses 8 hanggang 11. Chapter 16. Go to Revelation chapter 16. Beginning with verse 8. Ang sabi rito. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat. And what happened? They blasphemed the name of God, which had power over these plagues, and they repented not to give Him glory. Ayaw talaga pa rin magsisi, mga kapatid. Ang Diyos na ang gumagawa ng paraan para ang tao magsisi. Ayaw pa rin magsisi. Verse 9, verse 10. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. And they answered, they gnawed their tongue for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores. So they will speak against God. Yan po ang mga, this is prophecy. Because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. And look at verse 21. Verse 21. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of their plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. So what they did? They blasphemed God. So, unrepentant. Hindi nagsisisi. Kaya tayo naniniwala, mga kapatid, na ang tao talagang dapat magsisi. Yeah? So, learn from failures. They do not learn. They do not learn. The will to win. Learn from failures. Another L, lift up those who are weak. When God help you, you are meant to help others. When God strengthens you, you are meant to strengthen others. When God blesses you, you are meant to bless others. Sabi niya, when I fall, I will rise again. I have the will to win in the name of Christ. I have the will to win. Just like the prayer of Jabez, right? Jabez prayed, Lord, ano yan? Lengthen, ano yan? My territory. Di ba? Enlarge, sabi niya. Lord, enlarge my territory. Talagang hindi lang ang gusto niya, maliit, because he want a greater territorial influence for God. Yung kaya gusto mong magtagumpay, this is not a selfish will. This is the will of faith. Because you believe you are meant to be used by God. And God deserves more than what is being done by you in the past. You can do more for God. So you dream for greater things. Dream for bigger things. Dream for the things that will please God. And greater testimony in the name of Christ. Don't just ask for little things because we have a big God. Kaya nananalangin tayo, hindi lamang ito ang ating magawa sa Panginoon. Maliit pa po ito nung pagka tayo dumadami, this place is small. So when we invite our brethren, this place becomes small, not enough. So we are praying that the building will be extended over there. Okay, ma-extend. Maybe by next year, Lord willing, mangyari. Kasi pag nag-invite na ulit tayo, kulang na rito, ayan, mabuksan na yan. At may yung simentado doon, malagyan na ng room. Or kung hindi man yon, kung paano, pati yung mga children's department, maganda, dapat naka-aircon na rin sila. Amen? Maganda man na aircon nyo, lakas ng amen ng mga bata, talaga. Brother JM, mag-order ka na. Pakawala mo ng cheque mo. Kailangan po siyempre, dito tayo, sila hindi naka-aircon. Ang mag-isa pong maganda nating ma-project, may aircon yun sa mga bata. Oo, maganda yon.
Kung makakapag-donate kayo ng aircon, mag-donate na kayo. Para sa mga bata. Tapos may paayos natin yon. Kahit hindi paayos na ayos, makulong yon, ma-aircon. Kaya lang, kagaya ng sinasabi natin, ang kuryente nataas. Hindi lang natin bubuhayin. Pero yun ang kailangan magtapat lang po tayong lahat. Tapat lang naman tayong lahat. Balikatin nating lahat, tulong-tulong tayo. So salamat yung iba, hindi nga na-attend ng face-to-face, pero nagpapadala ng kanilang pagkakaloob. Yung iba naman, nadalo dito, hindi naman nagkakaloob. Sino ang ginagamit ng Diyos? Pareho, magkaiba lang ang pagkagamit. Amen? Magkaiba lang ng pagkagamit. But lift up those who are weak. Minsan may mga taong ang dami pang ire-repair sa buhay. Wala sa ayos ang buhay, wala sa ayos ang salita, wala sa ayos ang gawa. Tulungan lang natin na maitaas, mga kapatid. Letter T, take action that pleases God. Yung mga gawa na makakalugod sa Panginoon, sabi niya, when I fall, I will arise. Now, this is taking up actions that pleases God. I will not allow my biblical conviction to be stopped by the enemy. I will keep on. Even the Lord Jesus Christ accepted the seemingly defeat when He was crucified on that cruel cross. When He was hit by sinners. When He was tied, His hands were tied. Para siyang talunan, para siyang defeated. But even then, talagang pinakita ng Panginoon, I can go through this, but this is not the final decision for winning. This is part of winning. Kasama to sa tagumpay. So take action that pleases God. Having the will to win means taking action. Set goals, make a plan, and then execute the plan. Don't wait for success to come to you. Actively work towards success. Hindi ang swerte, hindi ang tagumpay lalapit sa atin. Ang tagumpay ay ating inaabot. Hindi ang standard of success will be lowered down so that we succeed. No. The standard for success is high. So we need to improve and adjust to the ways of God. The standard is holiness, righteous living, feeling of the Holy Spirit, obedience to the Word of God, walking by faith. That's the standard. Bukas makalawa, mababago istorya ng buhay ninyo. Pagka ang buhay nyo ngayon mahirap, ang pakiramdam ninyo mabigat, ang pakiramdam ninyo parang hirap dalahin ang buhay, lalo kang magpursige, lalo kang bumangon, lalo kang magsikap. Dahil habang sinisikap mo ang lahat at nakikita ng Diyos, ang Panginoon naglalaglag po yan ng biyaya, ng pagpapala. Sometime, somewhere sa inyong buhay. Maghuhulog siya ng biyaya ng pagpapala. Lilipas yung inyong dating hirap. Every nyo, we are 7 children, 7 siblings. A mom. Pinalaki kami. Wala ng tatay, solo siya. Nagpursige. Ayun. Naglakihan din naman kaming 7. Iba na ang buhay. Ganun lang po yun, mga kapatid. So, take action that pleases God. Letter O, overcome evil with good. We talk about evil, we're not talking about sinful things only, but we are talking about bad experiences. Bad treatment. But overcome evil with good. Sabi nga ng Bible, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him water to drink. Overcome evil with good.
Pagtagumpayan mo ng mabuti ang masama. Ha? Challenging obstacles will arise, but your will to win will help you overcome them. Huwag kayong susuko. Develop that problem-solving mindset. Pagka may problem, ano kaya ang solusyon dito? Hindi yung sisisihin natin yung nagkamali, sisisihin natin yung nakagawa sa atin ng mali. No, ang magiging tanong natin lagi, solusyon. Ano kaya ngayon ang solusyon dito? Kahit sa mag-asawa, pagka nagkaroon ng pagtatalo mag-asawa, o sige, ano ngayon ang solusyon natin? Laging ang isipan, solution. Find alternative solutions and keep moving forward. Dire-diretso. O, tingnan natin itong kaya niyo ba ipakita yung video? May pinorward ako dun sa sa inyo diyan, yung karera ng pagong tsaka ng rabbit. Ayan, tingnan niyo yan. O. Sino mas mabilis? Rabbit, pagong? Rabbit. Sino mananalo pag nagkarera? O, sige, tingnan natin. Ayan, o. Nauna na yung rabbit, o. Kaya lang tingnan niyo yung rabbit. Palingon-lingon. Okay, wag mo na lagyan ng sound, Brad. Okay na yan. Tingnan niyo yung pagong, o. Dire-diretso lang. Ha? Dire-diretso lang. Sino ang mas mabilis? Rabbit o pagong? Rabbit. Sino ang nanalo? Rabbit, pagong? Pagong. Sino ang gusto nyo na kayo'y maging? Yung rabbit o yung pagong? O yung pagong. Ha? Kahit na mabagal, di ba? Slow. Pero tuloy-tuloy. Kaya ang pag-aaral, mga kapatid, hindi yan pabilisan. Hindi ko mo 4 na taon, dapat graduate na ako in 4 years time. Sa iba, kaya yon. Pero sa iba, hindi ganun eh. Ha? Hindi lahat ganun kaya yung 4 years. Hindi siya ganun kabilis. But it doesn't mean you didn't finish in 4 years, that's it. You're a failure. No, hindi po. Sometimes it will take 6 years to finish the 4-year course. I finished my elementary for how many years? Huh? Because I failed. I used to watch movies. Instead of going to school, I watched movies instead. I went to the theater. Doon ko ginagastos yung baon ko. At doon ako nanonood. Kasi may baon ako, punta akong sinihan. And then I finished my elementary level 1 year late. So, nung nagtatapos na, graduate na yung mga kaklase kong una, naku, nag-iiyak ako. Sabi ko, sana ka-graduate na rin ako. Pero, tuloy uli. Pasok uli ako, grade 4 uli. Inulit ko grade 4 eh. Ngayon, pag ulit ko ng grade 4, iba na mga kaklase ko. So sila grade 5, ako grade 4. May mga naging kaibigan ako ngayon ng grade 4 na panibago, na hindi ko sila magiging kaibigan kung hindi ako repeater. Salamat, pwedeng mag-repeat. Ya. Yung kahit na mabagal, nagkakamali ka, pero nagtutuloy ka. Edi natapos din ang elementary. Amen? Ganun lang. Kahit na may failure, may pagkukulang, basta dire-diretso, tuloy lang, laksan yung loob nyo. Makakatapos din pagtatagumpay. So overcome evil with good. Ganon. Dapat lang matutunan natin. Then, W, work hard toward success. Success is not an easy matter. Ha? Success requires hard work and dedication. Put in consistent effort, even when it's tough. Stay committed to your goals. Kaya kayo mga academy students, you have goal settings. That is a life skill. If you know how to set goals, kakayanan yan, skill yan. Ha? And keep pushing yourself. Ikaw mismo magmo-motivate sa iyong sarili. Ha? Tuloy-tuloy lang. Huwag niyong naising kayo magkamali at bumagsak. Pero kapag ka bumagsak, sa inyong pagkakamali,
Huwag kayong titigil. Tuloy-tuloy lang. Work hard toward success. Amen? O pagka kayo nagkakaedad na, tumatanda na kayo, when you are getting older, you will feel the signs of old age. Right? You have lots of pains. Kakadama kayo ng pain. How can you overcome those pain? Siyempre, of course, set ka ng goal. Pag hinayaan ko ito at wala akong ginawa to overcome this, if I will not work hard to overcome this, then growing old will become faster. Your pains will become more in number and in different parts. Sometimes it seems like you have a choir in your body. Choir of pains. Merong unison at saka parts. But work hard toward success. Letter I, inspire others by your testimony. Your will to win is not just for winning. You need to win. You have to win. You must win. You must will to win because you want to inspire others behind you. Minsan yun na ikayo pala ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Hindi lang ninyo alam. Tinitignan pala kayo ng iba. Tinitignan pala nila kayo. Kaya pala sila natutuwa na tignan kayo. Inspire others by your testimony. Let your determination and drive inspire those around you. Lead by example, showing others what is possible when you have the will to win. Di ba? Napakaganda. Showing others what is possible. When others think it's impossible, then you show them it's possible. Diba, nung kunin natin itong loting ito, kukunin natin, sabi ng iba, impossible. Impossible. And God showed it. It's possible. So maraming ganon sa buhay ng tao. So inspire others by your testimony. And letter N, never give up. Never give up. No one is a failure until you give up. Hindi ka tatawaging bigo hanggang ikaw ay patuloy na lumalaban. Masasabi lang tayo naging bigo kapag tayo po'y tumalikod na at umayaw na tayo. Amen? So don't give up. Mga Bible college students, one of these days, you will face hardships in your studies. Don't give up. Parents, sometimes, ang pagpapalaki ng ating mga anak, don't give up. Mga nagdi-business, nagninegosyo kayo, sometimes you will fail within a year or 2 years, your business will collapse. Don't give up. Find another way. Start all over again. When I fall, I will arise. Ganon, mga kapatid. Nag-soul winning kayo, one day, you try to win souls, you knock on doors, no one received the Lord Jesus Christ. Tomorrow again. Bukas uli. At kapag ka nangyari yon, mga kapatid, magkakaroon kayo ng bunga. Amen? Don't give up. So, have the will to win by the grace of God. In the name of Christ. In the power of His Spirit, by the Word of God. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. At lahat po kami ay dapat pong maghangad na may mapagtagumpayan. Gusto naming magtagumpay, makatulong sa magulang. Gusto naming maging ganito para makatulong kami sa aming magulang. Gusto naming maabot ito, magtagumpay kami, makapasa kami, maabot namin yon para kami ay maging mabuting tagapaghatid ng karangalan sa aming pamilya. O makatulong ako sa gawain sa simbahan o sa pagmimisyon. Help us. World Mission is crying for missionaries. Pero hindi makapunta ang missionaries, kulang ng support. Panginoon, tulungan niyo po. Kapag nagsiunlad kami, pinagpala mo ang aming mga pananalapi,
lalo kaming maging malaya na tumugon at hindi namin tignan at sukatin yung ibinibigay ng iba. Basta focus kami sa ano yung aming abilidad na binigay mo sa amin. We will do our best. Makatulong kami sa mga talagang nagsisikap, pangunahan niyo po kami. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, ang simbahang ito, bawat tatay, bawat nanay. Lord, bless this coming Sunday, our worship time this Sunday, at ang aming soul winning at mga activities within this week. Binabalik namin sa iyo ang pasalamat. Salamat sa natapos na Thanksgiving ng mga young people. They have a very good fellowship, Lord. Salamat po sa aming youth leader at youth leaders, youth members. Thank you, Lord, for their delight sa inyo. Kasayahan kanila, Panginoon. At kasayahan nilang paglingkuran ka. Salamat po sa mga senior citizens na kahit na sila senior citizens, sila'y masaya pa rin, naglilingkod at nananambahan. Tipunin mo po uli kami sa linggong darating at ikaw'y patuloy na magligtas at magdagdag sa simbahan. Maraming salamat po. Gamitin niyo kaming lahat. Salamat po. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng Amen. Amen, amen, amen. Tayo po ay tumayo, tayo po'y umawit. Amen. One chorus po, awitin natin. Awitin natin yon, yung Born to Win. Born to Win. Sige, we were saved to be more than conquerors. Yan, ha? Everyone, born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in a world of hate, no way I could win. Yes. Then the Savior came. The Savior came. He turned my darkness into day. On that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many are the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. And There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God said that He'd with me right to the end. So how can I lose when I was born to win? born to win. Amen. I was born to win. Believe, and you will see. Never give up, Never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name. One more, born to win on the chorus. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, I'll never give up, I'll never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name. One more time, on the chorus. Born to win, born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, amen. never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. If you believe that you are born to win, say amen.
Amen. Amen. We are born to win. Amen. Tayo po magtipon po ng ating mga kaloob. Brother Cedric, will you please come? Salamatan ng ating mga kaloob. Panalangin ng ating mga kapatid. Yes. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin upang kami po'y makapamuhay, makapaglingkod po sa inyo, maka-attend po ng inyong panambahan at makapag-aral po ng inyong salita. Yes. Pinapalangin po namin ang pinagkakabalaan po ng lahat, ang kanya-kanyang pong trabaho, mga businesses po, Panginoon, mga investments ay patuloy niyo pong pagpalain, hindi upang mapaganda po ang aming buhay, kundi una upang kayo po mas makapagbigay po, pabalik po sa inyo, Amen. upang mas magamit po sa inyong gawain. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakapunta, sa mga nakikinig online, patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng aming ginagawa, at patuloy na mataas po ang inyong pangalan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yes. Amen. We have a baptism. Amen. Amen. Ating pong saksihan ang isang kapatid na susunod sa tubig ng bautismo. Nagbibihis pa po pala. Okay, tayo po ay umawit ng isang awitin pa. To God be the glory. Amen. Great things He had done. Ang pagliligtas po ay hindi natin kayang gawin, ngunit sa biyaya ng Diyos, dahil may mga taong nagpapagamit at ginagamit ng Panginoon, may nadadagdag, may naliligtas, at idinadagdag sa kanyang iglesia. Sa Diyos ang papuri, awitin natin. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and gave Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receive. Amen. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Amen. I am redeemed. Mawitin po natin. I am redeemed by the blood of the Lamb. Amen. I am redeemed by the blood of the Lamb.
ay masaya na mayroong naliligtas at inidadagdag ang Panginoon sa iglesia. Amen? Amen. At kagalakan po ng Panginoon, sabi nga ng Bible, sa isang kaluluwan tumanggap, nagsisi at naligtas, mga anghel sa langit ay nagsasaya. Amen? Brother Mark, buong puso ka bang nagsisisi na yung mga kasalanan? Sinasampalatayanan mo si Kristo bilang yung tanging tagapagligtas? Brother Mark, dahil sa pagkapahayag mo ng iyong pananampalataya, dinabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin. Amen. Welcome, Brother Mark. Siya po ay katuwang sa ating CBA na construction sa paggagawa po ni Brother Well. Hindi lang po sila gumagawa doon. Ngayon ay sila po ay kasama na natin sa simbahan at idinagdag ng Panginoon bilang isang miyembro. Amen? Kaya patuloy natin ipanalangin at tayo naman po patuloy din magpagamit, mag-akay ng kaluluwa at magbahagi ng salita ng Diyos para po tayo po ay lalo pang lumawag ang ating simbahan at pagpalain tayo at gamitin ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon at tayo po ay magsitayong lahat. At panalangin po natin patuloy ang ating mga pangangailangan ng simbahan. Ano po? Patuloy natin ipanalangin, lalo na po ang pagbabayad po ng Meralco. Napakahalaga po na bawat isa sa atin ay makibahagi. Amen? Bukod sa panalangin, maging sa financial. At patuloy natin ipanalangin ng mga kapatid natin may karamdaman. At ang biyahe po nila Pastor Eloy this coming Friday, going to Hong Kong. Silang mag-asawa po at gagampanan po nila ang anniversary. Tama po, Pastor Eloy? Anniversary. The same time, conference na rin po ba? Kasama na rin po yung conference, yung provision ng Panginoon at gayon din po ang pag-iingat ng Panginoon sa lugar na kailang pupuntahan. Pastor Eloy. Pray na po tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa nagampanan po naming panambahan. Inialay namin sa inyo ang aming oras, ang aming katawan, ang aming sarili. Nawa po lalo mong kinalugdan ng bawat isa. Maging narito po, mga naka-online, iba't ibang gumanap ng paglilingkod. Salamat po ng marami. Ang mga prayer request na ito, ng mga pangangailangan at mga gampanin, loobin mo po ang safe na pagtatravel ng mag-asawa going back to Hong Kong. Matagumpay na paglilingkod po doon at pag-iingat sa kanilang mga iniwanang mga mahal sa buhay. Bless mo rin naman po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman na magsigaling. Ganon din man po ang mission project nila Pastor Andrew. Matugunan nila. Gamitin po ito bilang patotoo sa Tanawan, Batangas, ang mission po ng Christ Baptist. Maging ang gawain po sa Pangasinan, i-bless mo po ito. Meron din po silang mga needs doon. Ang nalalapit na gawain sa Kalamba, i-bless mo po ang kanilang coming anniversary at ang kanilang project na meron din po silang project at kami man may pangangailangan kami, hindi man po namin ito sabay-sabay na magawa, pero tulungan nyo kami dahil pwede naman pong papangyarihin yung matugon ng lahat. Ganon din naman po ang aming paghiwa-hiwala, ingatan nyo kami at ang mga schedules po namin within this week and then this Sunday, yung mga imbitahan naming mga tao, mga ligtas, yung mga dapat pong dalawin, bisitahin, i-follow up, magampanan po naming lahat. Ang lahat ng ito. Ang aming bayan, lingapin mo po ang namiminuno sa aming bansa. Ganon din naman po ang mga missionaries namin sa loob at labas ng aming bansa. Ingatan po sila at pagpalain. Sumayo po ang kaluwalhatian. Kami po naghihintay sa iyong pagbabalik, Lord. Excited kami na isang araw madinig namin ang huling tunog ng trumpeta at kami bigyan ng bagong katawan at kami isama mo ng lubusan. Gamitin niyo po kaming lahat habang kami naririto pa sa lupa. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Shake hands with one another. Amen.